Ito mga tropa, no, bale, sarado po ang church. Yan, sarado po siya. Hindi po accurate yung nasa Google kasi nakalagay po doon, open sila ng 9 a.m. ng Tuesday. Pero Thursday talaga kami sumisimba. Pero dahil nga walang pasok kahapon dahil holiday po, Quebec Day po kahapon, kaya sabi ko, try ko magsimba ngayon kung meron. Tapos pag wala, edi okay lang. Pero nagtanong ako sa mga tao dito na taga dito rin. Yun, may hawak ng susi dito yan. Sabi niya, wala daw. Bukas daw, meron. Pero gabi. Tapos Thursday nga. Yun. Mga tropa, nandito na ako sa mini park ng, sa gilid ng dorm namin o apartment namin. Kaso problema, maingay. May ginagawa nga pala dito, nakalimutan ko. Yung daan dyan sa harap namin. Ginagawa pala. Gagawin niya tayong daan kasi minsan kasi yung daan merong bitak-bitak ba. Hinukay nila. Tingnan niyo mga tropa, wala kaming tubig. Wala. Siguro pinatay dun sa dahil may ginagawa dun sa tapat namin. Pati tubig namin affected yata. Wala. Buti nakaligo ako. Buti nakaligo na ako. Wala. Ito mga tropa, nakauwi na ako. Ayun, nakakapagod. Naglakad-lakad din ako sa papuntang metro hanggang paikot. Hanggang sa simbahan. Nagpainit din ako. Tapos tumingin-tingin din ako ng mga tinatapong mga gamit sa harap ng bahay nila. May nakita ako yung sa CR, yung bowl, yung yung taihan, mga ganun. Tapos yung mga supa, ganyan, meron. Hindi ko naman kayang buhatin yun. Mag-isa ako eh. Yun. Tapos mga tropa, plano ko talaga, kaya pumunta po ako dun sa simbahan, paikot. From dito hanggang sa metro, paikot kasi, hanggang sa simbahan. Kasi plano ko po talaga magsimba ngayon. Sinearch ko sa Google, may schedule ngayon, pero hindi pala siya accurate. Kaya sabi ko, ay mali. Hindi pala accurate. Pero okay lang kasi nakapaglakad-lakad ako, nakapagpainit ako, kasi 3 araw na kami dito sa bahay na hindi lumalabas. Kaya sabi ko, magpa-araw man lang. Kasi mamaya may trabaho na kami. Mamayang gabi. Yun. Ayun mga tropa, i-discuss po natin dito kung magkano po yung naggastos ko sa pag-apply ko po sa Canada. Okay? Yun. Maniniwala ba kayo mga tropa? Ang gastos ko lang dito, yung medical ko lang, yung upfront medical ko lang. Yun. Siguro marami sa katropa natin o yung mga makakapanood dito na hindi maniniwala sa halaga na nagastos ko lang po. Okay? Yun. Ang nagastos ko lang po sa upfront medical is nasa 13,270 pesos. Sagot ko po yun. Okay? Hindi po employer. Sa akin po yun. Yun lang po ang pinakagastos po sa pag-apply po dito sa Canada. Okay? Pero, yung mga pang personal mo pong gastos, pamasahe, ganyan, pagkain mo habang nag-apply ka, tapos, yung mga requirements mo, labas po yun dun sa 13,270 kasi upfront medical lang po yun. Okay? Ito pa, mga tropa. Wait lang, napagod ako. Okay. Dalawa po medical ko. Dalawa. Isang pre-med, tsaka isang upfront medical. Okay? Una yung pre-med. Yung pre-med nasa 2,500 yata yun, 2,500 pesos. Mga ganun mga tropa, no? Hindi ako nagkakamali, nasa 2,500 to 3,000, mga ganun. Yun po ang unang medical namin. Pero yung iba, nagtataka ako, bakit hindi na nag-pre-med? Okay? Unfair. Pero okay din naman kasi, alam nyo ba, yung ginastos namin sa pre-med na 2,500 to 3,000 yata, pero nasa 2,500 lang yun. Na-reimburse naman po yun. Binalik po sa amin 1 week before po ng flight po namin. Okay? Binalik po sa amin yun. Kung matatandaan nyo po nung final briefing po kami, na-receive na po namin sa bangko namin. Okay? 1 week before po yun ng flight po. Matatanggap na po yun. Ngayon mga tropa, yung
upfront medical lang po ang binayaran lang po namin na 13,270. Yun lang po talaga binayaran namin. Okay? Ito mga tropa. Depende pa din yan. Kapag meron kang tattoo, tsaka meron kang butas ng tenga, mga ganyan, may dagdag bayad po yun o may dagdag na sa medical kasi ititest din nila yon. Basta mayroon kang butas ng tenga mo at may tattoo ka, dagdag po yun sa medical. Yung akin po kasi ito, may butas ng tenga ko, dalawa. Pero okay naman mga tropa kahit dalawa yan, pero ititest pa din nila. Nasa 1,375, mga ganon. Kaya si katropa nyo, umabot ng nasa 14,000 mahigit. Ilalagay ko dyan kung magkano ng mga tropa. Yan po ang aking nagastos lahat-lahat. Pero kapag wala kang butas ng tenga sa hikaw, tsaka kung wala kang tattoo, nasa 13,270 lang po sa pesos ang babayaran ninyo. At yun lang po magagastos nyo sa pag-a-apply. Puwera po yung mga nyo, yung requirements, pamasahe, pagkain, etc. Yung mga pang-personal nyo po na gamit, yan. Yung mga dadalhin nyo po dito sa Canada, yung mga gamit na yan, labas po yan. Okay? Bali, ang binayaran lang po is 13,270. Dahil nga si katropa nyo may butas, ang tenga, sa hikaw, naghihikaw kasi ako dati. Hanggang ngayon naman, dagdag bayad, 1,375 po sa hikaw. Ewan ko po sa tattoo, baka separate po yan mga katropa, no? Kasi iba po yung tattoo, iba po yung sa hikaw, okay? Kasi mga tropa, no, may mga kaibigan kasi ako na ayaw maniwala na ang gastos ko lang wala pang 20,000 sa pag-a-apply ko. Pero sa mga sa mga personal needs, pang personal po na mga dadalhin natin. So yun, wala pang 20,000 na gastos ko sa pag-apply ko sa Canada. Okay? Yun. Akala nila kasi aabot ng 100,000, 200,000 o higit pa. Okay? Okay, ito mga tropa, no? Ang nasa isip kasi ng iba, yung show money. Yung show money mga tropa, ang tawag po talaga doon is proof of funds. Okay? Ang proof of funds depende po sa platform. Like temporary foreign worker, kami po, Lamia po kami. Tapos merong tourist, mga invites, mga ganyan. Tapos may mga student visa. Mas mataas po ang ang proof of funds. Yung mga student po dito mga tropa, ang taas din po ng mga proof of funds sila. Depende kung mag-isa ka o pamilya ka. Like for example, yung tropa ko nga o kaya kung kumpare ko, pamilya sila. Dalawa silang mag-asawa, tsaka yung anak nilang isa, yung inaanak ko. Ang proof of funds sila mga tropa nasa 1,300,000 pesos po yata, mga ganun. Basta lagpas 1 million. Okay? Yun. Mas malaki po yung proof of funds sila kasi pamilya sila. Tsaka student po yung kumari ko. And then yung kumpare ko naman, siya po yung magtatrabaho ng full time. Yun. Kaya depende pa rin po mga tropa, no? Okay? Sa akin mga tropa, sa temporary foreign workers, sa Lamia po mga tropa, no? Ang akin nasa 50,000. Okay. Pero yung mga kasamahan ko, huwag yung kakabahan. Okay? Yung mga kasamahan ko is 5,000 pesos lang po. Nilalang ko lang siya kasi kinukumpara ko siya sa ibang platform. Okay? Yung iba 10,000, yung iba 15,000. Okay? Yung isa kong kasama, yung kumpare ko din na nandito rin, kasama ko, nasa 100,000 kasi wala daw siyang trabaho that time. Okay? Pero, wag kayong mag-alala. Yung isa ko namang kasama, halos kilala ko po kasi lahat ng mga kasama ko mga tropa. No? May isa kasama pa po kami sa Pilipinas na hindi pa nakakalis, nandun pa. Pero na-approve. Nasa 5,000 pesos lang po yata yung proof of funds niya. Tapos wala siyang trabaho that time. Pero na-approve po siya. Okay? Approve. Meron 10,000, maybe 15,000. Ako 50,000 lang. Yung iba 100,000, di ba? At ayan mga tropa, na yan lang po ang nagastos po ni katropa nyo
sa pag-apply po sa Canada. Yung iba mga tropa, mas mura pa po dyan sa nagastos. Mayroon pong 10,000. Depende po sa clinic. Kasi po that time, wala pong schedule po dun sa ibang clinic na mas mura. Okay? Hindi ko na alam kung alin dun ang mura. Basta sa amin is Nationwide Health System ba yun? Basta NHS. Meron pang IOM yata yun. Tsaka yung, ano pa isa? Nakalimutan ko na. Basta mas mura. Nasa 10,000 lang daw yon. Pero wala po kasing schedule o slot ng time po na magpapamedical na po kami. Tumingin ako, wala po talagang slot. Kaya sabi ko, no choice. Kaya pumunta po kami dun sa NHS. Okay? Dun po ako o kami nagpa-schedule kasi kailangan na po mga tropa na minadali po talaga kami that time. Kaya sabi ko kahit 13,270 okay na yun. Basta magkaroon kami ng ng medical na agad, 'di ba? 'Yun. Kaya nasa 13,270, okay? Kung yung iba nakikita nyo, yung mga ibang vlogger na 10,000 lang yata yun. May nakita ko 10,000 lang yata yun sa pesos. Totoo po 'yun. May mga ganun po mga tropa. Wag po kayong mag-doubt. Totoo po 'yun. Ayun mga tropa, no, yun po ang nagastos po ni katropa nyo at yung mga kasamahan po ko dito, yung mga kasamahan ko dito. Ganun din po nagastos nila. Depende po dun sa clinic. Okay? Ayun. Pero mga katropa, labas po yung yung mga personal needs mo, yung mga dinala mo dito sa Canada, pinaggastos mo sa grocery o yung mga pinambili mo sa gamit mo, damit mo, mga ganyan, luggage, mga ganyan. Labas po yan ha. Kasi pang personal mo na yan, yung mga requirements. Labas na po dun sa gastos po, dun sa pag-apply sa Canada. Sa agency, wala po kaming placement fee. Wala po yan ha. Wala po. Akala kasi ng iba meron. Wala po kaming placement fee. Okay? Wala din siningil sa amin ang employer namin. Wala po. Okay? Ayun mga tropa, no? Hindi ko naman tatapusin ng vlog na to na hindi ko po sinasabi sa inyo to. Share to inspire, not to impress. Pray hard, it works, stay humble, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!